nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at mga nakarang tao pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Direct, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya, pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set nag-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung ito na, magkatabi na sila. Ayan na. Ano na natin? Guloy na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat. Cool lang lahat. Mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Mix. Mix, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong ispluk sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin na nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yun. Pumunta ako ng set para lang kayo magkakabarkada. Actually, Balik kami doon. Sige ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Ay, totoo? Pag kami lang. Taga-stroke talaga yan sa Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set. Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma? Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Ano sa... go ahead. Ano kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well. Ang ganda na meron kang kasa talagang sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Tingnan natin kung love team talaga to. Ano nyo naman? Tingnan natin. Nagkakaroon. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Spluk. Dead ba sa promo? Spluk kung spluk, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag ka maghasalita. Sa lahat po sa akin Pinakinggan yan. niya lang Alam eh. mo, pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talagang sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Hindi, magsalita ka! Pagsalitain niya. Sino gusto magsalita si Wilma? Taray, Dapat pasweet! pala tinagalan ko pa to doon sa salon mo eh. Tinagalan ko pa magpula ng buhok Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan! Ito na yung tayo ba? Remember ka na kasi sa future. Siyempre, of course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila directly, Ate Loves, na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh! Kayo naman pala! Bakit wala bang
naman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Pero Oo. ayun nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So Vibes. nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Pardon, Next please. to your Charot, character. charot. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sari and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chad na sa next movie niya, kasama talaga kami. At saka idadagdag ko lang, no, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow. Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Di ba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yelo naman ang hair ko that time. Palitan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time, magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa. Pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Explain mo sa amin. Okay, ako mag-explain. Oh, Kasi yan. si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan. Meron. Ako silang dalawa, very fairness naman kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. Dito rin po namin dito lang. Diba? Miss Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Sorry, talagang hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Bench dito, kapag ka off-screen, ma, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Iba kasi talaga yung mga titig ni Pao eh. Ay! O, tignan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Tama yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, yun. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, namumusak. Oo, hindi man siya magsalita pero parang may pinapahiwaling yung mga eyes because eyes is the winner of the soul. Ano Ay, nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala, syempre sa eksena namin, parang feeling ko yun yung charm niya as a person na hindi man siya madaldal pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, Expressive. Yun yun. Expressive. Yes, expressive. Patingin mata. Yeah. Okay, Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmina mamaya magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Derek? Ikaw ko yung Derek. Sino mo nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na pwede naman bang palitan tong salitang? Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper Okay. or 20s. Hindi rin or- siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun. So, pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Nag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script.
Ba't ka natawa? Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkaka-jowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman. Paolo, carry mo ba